leader. When the disciples tried to keep children from Jesus, Jesus said, "Let the children come to me." When the disciples wanted to send hungry people away, saying there were too many to feed, Jesus said, "We can feed them." When a parent whose child was in terrible trouble came to Jesus, Jesus said he would help. When a woman in poverty gave what she could, Jesus honored her generosity. We gather in the name of the Jesus who welcomed the children, fed hungry people, helped children in trouble, and recognized the gift of those in poverty. In this Children's Sunday, let us follow him in word and deed. Let us all rise for the opening hymn. Praise. Oh Lord, my God, when I am lost of wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Dear Lord,
Thank you for waking up as early this morning to seek your presence to worship and praise you. May you convict the heart of this son is to accept and love you, Lord. Your precious God is what we are seeking now, many you. Bless our pastors, give them the wisdom and guidance of peace of mind that they need, and to all of the soul here, give them a heart to understand your world. In Jesus' name we pray, amen. Please be seated. At school, at work, at home, and everywhere. We feel like we're perfect, like we're, but God knows that's not, that we make mistakes, get it wrong, say or do something we shouldn't or wish we hadn't. God doesn't want us to pretend to be perfect. Instead, God invites us to confess our sin, trusting Jesus' promise that we are loved and forgiven, and make a new start with God and each other. In silence, let us confess to God our sins heartily. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him. The Lord forgives our sin. He gives his only begotten Son, that those who believe it on him shall not perish but have everlasting life. Thank you, Lord, for your assurance of forgiveness. Amen. Let us all rise for the greetings.
Madyaw hinaat kanatong tanan. May buntag. Good morning. Malipayon ta nining adlaw nga nagakayo sa nausab ita ning ikaduha nga Domingo sa bulan sa Septembre. Maayo ang atong panahon, gawas nga kagabi kusog ang ulan, pero maayo man punto kay atong mga kasagbutan, atong mga tanom, matubigan, unya ang mga kahayupan, makainom, lakip na ang katawhan. Atong giabi-abi matag usa ka nato nga ni adinhi karon, nagkakumustahay naman ta og ang ato usab sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay nga nagapadayon sa pagsunod sa atong Facebook live streaming. Makita po nato ni sa YouTube. Daghan ta og mga gimbuhaton ni ining atong kaduha nga Domingo sa bulan sa September din atong gisaulog ang Christian Education and Nurture Month. Unya ang atong mga church mandated organization busy kay magpuli-puli man sa atong bansay-bansay sa atong lihok buhat sa iglesia. Karon nga adlaw, karon nga Domingo, Children's Sunday. Busa sila'y mag-awit. Ani apo dinhi ang atong magwawali si Prince Roldan Miro. So anak siya ni Roldan sa teleradyo o ang iyang mama si Queen Anib Miro. Apo ni siya ni Nina o ni Ernesto Miro. Ang atong leader si Andrea, apo pod ni Bik o ni Tata Baklay. Anak siya ni Junibik. So ang atong mga kabataan di na nato mahinganlan tanan kay di man ning senior citizen na makamemorize sa ilang mga panagway o mga ngalan, pero mukanta sila gyud og pagdaig sa himaya sa Dios ingon nga ilang partisipasyon nining Christian Education and Nurture Month. Salamat sa ilang mga teachers, sa ilang Sunday school nga nagpailob yun sa pagtudlo kanila, lakip na sa pagsayaw o pag-awit. Salamat kang Ma'am Eden, kang Ada, kang Teacher Maripi o uban pa, apil si Nili Batitang. So, ito silang palakpakan. Ang atong mga gimbuhaton ni aning simanaha nagpuli-puli tag adto sa kining mga kabalayan o hospital kay ang atong mga igsoon tungod nga lining pag-usab-usab sa panahon daghan og nasinati. Hinaot nga nakagawas na si Doktora Elena Tata Rivero nga na-admit siya sa Butuan Doctors. Ang mama po ni Jingjing Rances, no, si Evangeline Rances, na-admit sa ACE Hospital. Atong igsoon, pinakaabtik sa UCM, pero tuwa na magpuyo sa Habunga. Si Ludilito Langgis, nga miagi pagka UCM Conference President, nakasunod siya ni Edwin, at tuwa siya karon sa Santos Hospital, no, kining magkaedad na ta, daghan gyud tag bation, magamping ta ning atong panahon karon. Kagahapon human og practice sa mga CWA, nanawag man kay atuon ako kining atong gamay nga pastor, niadto ko sa ilang balay, naabtad mig ulan, kusog ra ba kayong ulan. Pero kaluoy sa Ginoo, mga answered prayer, okay lang gyapon, kabarog gyapon dinhi sa inyong atubangan. Ang ato sab mga Bible study padayon ta matag Sabado dinhi sa sanktuaryo ang UCM CWA alas 6:30 sa sayong kabuntagon kada Sabado. Pero last Saturday kagahapon dito ta sa Panimalay sa Rivero Clan dito sa Slaughter Barangay Obrero.
kay ang mga belated birthday o umaabot ng mga birthday sa mga Ribiro ilagi synchronize sa pagsaulog. Inoon arang kasadya dito ang pag-Bible study, nahurot akong giandam nga talamdan kay daghan gyud ang nangabot. So nagpasalamat pud sila kanato nga ila pod ato pong natubag ang ilang panginahanglan sa paminaw sa pulong sa Dios bisan sa ilang kabisi kay mga opisyalis man sila sa barangay. Nagapadayon matag Sabado gyud ang nasyonal pahina. Kagahapon pa ko nakahibalo nga kinidaing paglimpyo sa atong mga kadalanan o sa atong mga frontage sa atong mga balay, nasyonal day ni na presidential decree ni ini. So bisan pa niya na padayon ang atong pagsaulog. Ang atong talamdan, bantayan ninyo na ay iyang murag sandwich na ipalaman kay daghantag mga gimbuhaton nga giapil nato sa 95th anniversary celebration sa Evangelical 1929 ta nagsugod no house worship hangtod karon padayon ang iglesia buhi nga nagasaulog nagmantala sa ebanghelyo diha sa Katilingban dinhi sa siyudad sa Butuan City og nagapadayon onward kini mahunong lang ni kumubalik na ang atong Ginoo kay ang atong mga kabataan atong gibansay aron mosunod sa atong mga gimbuhaton. Di na nato ni usa-usahon ning atong 95th anniversary. Ang mga batanon wala sila Bible study kagahapon kay si Reverend Noel Villalba ni adto sa Bohol. Birthday sa iyang inahan og adunay ilang family reunion og ang iya pod gi bantayan sa maong okasyon kay ang iya mga parinti nga mutambong didto iya pod solisitan sa alang sa atong 95th celebration. Ang atong barangay Bingkilan padayon ang ilang Bible study si Nili atong mga elders og si Pastor Rosalino Taglokop ang naga-facilitate dito kada Sabado gihapon alas 2 sa Barangay Obrero alas 2 sa hapon kada Bernis sa bulan og ang atong CWA gipahinumduman sila nga adunay every third Saturday sa bulan doon na sila regular meeting. Pero tungod kay manganda man sila sa sunod Domingo, murag sila ang mo sunod o iyot. No, sila tingali kay ila nang gi-practice ang ilang pag-awit. So adunay ilang mga practice additional sa ilang every third Saturday nga meeting. Padayon ta sa pagsaulog sa atong mga kaigsuonan ang atong mga birthday celebrators karong adlaw, no? Ang atong frontliner si Brother Clementino Rivero Jr. karong adlaw sa pagkaugma si Junivic Maclay, papa ni Andrea kining atong leader. Sunod Pizza Jis Edgar Rivero sa pagka-pizza 11 John Joseph Lagrama. Puros man ni sila mga taga Obrero, asa man ubang barangay wa man mag-birthday. No. Mga silingan-silingan ra ni sila usa ang uban usa ra ka panimalay. So ato silang awitan og happy birthday og sweeter as the years go by.
unta nato kalimtan nga matag Martes sa alas 5:30 ang atong midweek prayer service. Ang prayer service o ang pag-inampuay sa iglesia mao ang tinuod nga kusog nga maggahom kanato sa matag adlaw nato nga gimbuhaton. Usa dili nato hikalimtan ang atong midweek prayer service. Ato andamon ang atong kasing-kasing og huna-huna alang sa katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. Eternal God, you have entrusted us with a message of your power, grace, justice, and love. Provide for us your guidance, that we may be teachers and learners together, believing that you are in our midst. We set apart those who would serve in our church school, even on our Bible studies and Sunday school. May they serve you in nurturing the spiritual growth of all who are entrusted in their care. But with eyes opened to joys of religions around the world, also comes knowledge that children and families around the world are not able to celebrate their religions freely. Wars based on religious differences and hatred continues. Children with weapons slung over their small frames are pulled into battle. Families come together to weep over their loved one's death, not to celebrate. On this Children's Celebration Sunday, we pray for children and families who do not have freedom to practice the religion, who are persecuted, not celebrated. May we wish for them a chance to return to a safe home without violence, with freedom. We also pray, O God, for our brothers and sisters who are in their sick bed, and even some in the hospitals. Brother Ludelito Langes, Sister Evangeline Ranches, Orbs Lagrama, Steve Parunda, Hilin Tata Rivero, Ber Codira, Sol and Clarita Leonero, Rachel Jen Bertoldo, Reverend Noel Villalba, Bishop Constante Claro, and maybe some of us who are having illness but we are on denial stage. Lord, help us and touch our bodies from our head and down to our feet, that the warmth of life will continue to be with us. Bless each one of us who gathered around today to celebrate and to listen your word, even as this will be delivered by our son, one of the children, Master Prince Roldan Anib Miro. We pray, O God, your will to be done in all our living. In Jesus' name we pray. Amen. Ang pagbasa sa patukuranan sa mensahe ning kabuntagon akong pagabasahon
unang pagbasa sa Mateo 18:3 og nagaingon, ug kanila siya miingon, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga gawas kon mga usab kamo og mahimong sama sa mga gagmayng bata, dili gayud kamo makasulod sa kingharian sa langit. Sa Marcos 10:35 sa ikaduhang pagbasa nagaingon, miduol kaniya si Santiago ug si Juan ang mga anak ni Zebedeo, og miingon sila kaniya, magtutudlo gusto unta namo nga imong buhaton kanamo ang bisan unsa nga among pangayoon kanimo. Og siya miingon kanila, kay unsa bay gusto ninyong buhaton ko kaninyo? Kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tuguti kami unya sa paglingkod diha sa imong himaya, ang usa anha sa imong tuo ug ang usa anha sa imong wala. Apan si Jesus mingon kanila, wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kopa sa akong giimnan o sa pagbautismo sa bautismo nga ginabautismo kanako? Sila mitubag nga nag-ingon, makahimo kami. Og si Jesus maingon kanila, sa kopa nga akong ginaimnan magainom kamo, ug sa bautismo nga ginabautismo kanako pagabautismuhan kamo. Apan ang pagpalingkod sa dapit sa akong tuo o sa akong wala, dili ako ang pagtugot niini, alang lamang kanila nga gitagan-an niini. Og sa pagkadungog nila sa napulo ka mga tinun-an, misugod sila pagkasuko batok kang Santiago ug kang Juan, ug gitawag sila ni Jesus ngadto kaniya ug miingon siya kanila, kamo nasayod nga ang mga gipanag-isip sa mga punuan sa mga hintil nagapagkaagalon ngadto kanila, ug ang ilang mga kadagkuan nagapakahari ngadto kanila. Apan kinahanglan dili kini mahitabo kaninyo, hinunua bisan kinsay gustong mudako kaninyo, kinahanglan mainyo siyang sulugoon, ug bisan kinsa nga gustong muhaod kaninyo, kinahanglan maulipon siya sa tanan. Dalaygon ang Dios pagkabasa sa pulo nga Psalms chapter 150 verse 6. Let everything that has breath praise the Lord. Praise ye the Lord.
Matthew is great as known as the dear servant.
Psalms 96, verse 1. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Before I start, let us all pray. Holy God, I pray that you will open the mouth of your servant to proclaim that word in the power of the Spirit. And I pray that the same Spirit will open the hearts of its hearers here assembled to receive your holy gospel. In the name of Jesus Christ, amen. Kiningwali nga akong pagbatbaton karon. Mao'y resulta sa mga pagtuon sa mga magbubuhat ubos sa pagpanudlo ni Reverend Dr. Everett Mendoza sa panahon sa mga pagtambong sa Annual Church Workers Convocation dito sa Silliman University, Dumaguete City. Alang sa mga tinun-an, si Jesus mao'y usa ka tulugkaron nga pagkatao. Sa in English pa, enigmatic. Kung pangutanon siya, ang iyang tubag, murag wala dinhi. Wala didto. Kung siya ang mangutana, maglibog sila on sa itubag.
kay dunay lain siyang ipasabot luyo sa pangutana. Busa usa ni ana kahigayon mihangyo ang mga tinun-an nga diretsohon na lamang niya ang buot niyang ipasabot, dili na iagi og tanghaga. Usa kanila si Judas nakahukom ipasabot dili na na lamang nga ibaligya si Jesus ngadto sa mga otoridad, kay wala magkatakdo ang ilang tumong dinha na sila magkasabot kung kinsa si Jesus ug unsa iyang misyon human sa iyang pagkabanhaw. Ang teksto gibasa gikan sa Ebanghelyo ni Marcos, nagdala og tubag ngano nga si Jesus usa ka enigma, usa ka tulogkaron. Duha sa iyang mga suod nga tinun-an, si James ug John, magsuong anak ni Zebedee, mihangyo nga human sa ilang kadaugan sa dihang manghari na siya sa ibabaw. Sa mga kasunuran, silang duha mahimong wala og tuo niyang kamot. Mao kini ang naandan nga hulagway sa usa ka hari. Adunay inner circle. Ilabi na ang ministro sa panalapi ug ministro sa depensa. Ang tahas sa ministro sa panlapi mao ang pagkolekta og buhis ug paggasto niini. Samtang ang taas sa ministro sa depensa mao ang pagtukod ug pagmando sa kasanduluhan. Ang usa ka hari ilhon pagtukod ug pagmando sa kasanduluhan. Nga lig-on ang gingharian, daghang bahandi ug may gamhanang armadong kusog. Sama ni Haring David ug Haring Solomon nga nabantong og gikahadlokan sa kasikbit nga kasanuran. Buot ni James ug John nga moambit niini aron moasenso usab sila gikan sa pagkabos nga mangingisda. Maupod ka na ang dagway sa katilingban ug bisan sa simbahan karon. Ang gitingguha sa mga kandidato mao ang dugang bahandi og gahom pinaagi sa pagmando sa lungsod ug katong mga leader nga naningkamot alang sa ilang kadaugan nagtinguha pod nga makaambit sa bahandi ug gahom nga maoy ganti sa mga mananaog. Busa adunay mga panagbahagi, adunay mga leader nga magpinatyanay tungod kay inig kadaog sa ilang kandidato, mura pod sila gagmayng hari, mura pod og nakadaog sa loto. Ingon niini ang giapas ni James ug John. Apan ang mga nagsuon gisupla ni Jesus pinaagi sa usa ka tigmo. Makahimo ba kamo sa pag-inom gikan sa kupa nga akong pag-iimnon o sa pakigambit sa akong bautismo? Abdi kayo nitubag ang duha. Makahimo kayo, mulang. Ang ilang ginahuna-huna, mao ang bino. Nagbaha ang bino, panahon sa kumbera sa kadaugan. Sa pagsabot nila, ang bautismo nga gihimo ni Jesus mao ang seremonya sa koronasyon isip hari. Apan ang pangutana ni Jesus usa ka tigmo. Ang kupa nga giingon ni Jesus mao ang pagpasakit diha sa krus ug ang bautismo mao ang iyang kamatayon. Ingon pa ni Jesus, wala mo kasabot sa inyong gipangayo. Apan sayran ko kamo nga moambit kamo sa akong kupa ug bautismo. Nga sa ato sakiton ug patyon usab sila. Apan nianang higayuna walay usa sa kanila nga nakatugkad sa maong tigmo. Mipadayon si Jesus sa pag-ingon niya labing gamhanan sa mga hentil. Naghari-hari ibabaw ang mga opisyales. Pahamtang ug mabangis nga pagmando ngadto sa katawhan. Ang pulong ng hentil gikan sa Grego, ethnos, nga nagkahulugan lagyan kasanuran. Ang gipasabot niini mao ang Roman Empire. Ang imperyo sa Roma nga naglangkob og daghang kasunuran
na ila sa kaysaysayan ang tumang kabangis ug pagpanagdaog sa Roman Empire. Nagtuo sila ang mga tinun-an ang pagpanagdaog sa Roman Empire. Ingon gayud ni ana ang kahulugan ug paagi sa pagmando. Mao kini ang ilang naibaw-an sa tanang imperyo nga nangagi ug bisan kini ang ilang pagani ang paagi sa pagmando ni Haring David. Apan miingon si Jesus nga dili ingon ingana ang pagmando nga iya sa Dios ug mihatag siya laing tanghaga. Ang labing una ay ang sulugon sa tanan. Ang pulong una hubad sa Grego, protos, ug sa Latin, primus. Ilalom sa Roman Empire, ang protos ug primus walay lain kung dili ang emperador sa Roma. Ang emperador mao ang numero 1 sa bahandi, gahom, himaya ug dungog ang tanan. Gikan sa numero 2 ug hangtod sa katapusang numero sa katilingban, kinahanglan moyokbo ug mosimba sa emperador ang numero 1. Apan gibalid-ad kini ni Jesus, kinsa man kung mapapa-emperador magpakaulipon dulos sa Grego pa. Unsa maning tigmoa ang tubag, mao kana ang tigmo sa gingharian sa Dios. Sulod sa gingharian sa Dios, ilhon nga labing dunganan kadtong nagbuhat sa buluhaton sa mga ulipon. Ug unsa man ang buluhaton sa mga ulipon sa panahon ni Jesus? Sila ang tiglimpyog kasilyas, nangabudlay nga walay suhol, magbalantay og karnero, tig-alsa sa karo sa mga dato. Matod ni Jesus, ngadto sa mga tinun-an kanang matanga sa trabahoa, mao ang pinakataas nga opisyo dito sa gingharian sa Dios. Kadakong binmuang Ginoo, ayaw na mi istoryag tigmo, reklamo sa mga tinun-an. Kay mabuang mi. Busa gidungog si Jesus nga nabuang. Gisudlag demonyo ug dili nato makubad ang tigmo sa ginangharian. Tingalig mabuang sabta. Atong hubaron ang tigmo aron dili ta mabuang. Dili ko moingon nga maora gyud ni ang bugtong hubad. Apan mao kini ang akong hubad, motuo mog sa dili. Ang gitudlo ni Jesus ngadto sa mga nga anaa sa labing ubos nga bahin sa katilingban ang labing takos nga ang langaran. Sila ang dapat moilhon nga numero 1 aron silbihan busa ang mga simbahan nga anaa sa kabukiran, nag-alagad sa mga kabus nga mag-ugma nga dili makasweldo og husto sa pastor. Kini nga mga simbahan mao ang nakatuman sa mando sa Ginoo. Apan kadtong mga simbahan nga nag-alagad sa mga gamhanang politiko ug dakog sapyan, wala makatunog sa ilang pagpangalagad. Ang simbahan nga nag-alagad sa dili kayo kabos ug dili pod kayo dato, matawag natong medyo nakaigo ug medyo wala pod makaigo. Mao kini ang pamalandungan sa mga pastor nga magpili og simbahan. Dili mo dawat og assignment kung ang personage dili bagay sa ilang pamilya. Kung sundon gayod ang pagbuot ni Jesus, mag-ilog unta ang mga pastor nga mag-assign dito sa kabos nga simbahan. Ug ang labing buutan og batid nga pastor adto diretso i-assign sa kabukiran. Pwede pod og ato ning i-apply sa mga pangulo sa kagamhanan. Ang usa ka opisyal nga matinumano ni Kristo, kinahanglan mo pili kung kinsa ang silbihan. Ang mga dagko bang asindero o magpapatigayon
O ang mga lungsuranon ba nga naglangoy sa kawadon? Iya bang gamiton ang gahom ug bahandi sa gobyerno aron mulapad pagayod ang kabatangan sa pipila lamang kaadunang bahanay? O iya ba kining ibuhos aron ang bagang katawhan makabaton og tunhay nga panimuyo? Kung hubaron nato ang laing tigmo ni Jesus, masayon pa sa kamilyo, paglusot sa mata sa dagom kay usa ka pangulo sa kagamhanan nga mahimog alagad sa ginangharian. Dugay na ang katawhan nangandoy nga makabaton og matarong nga mga pangulo. Unta maoy magmando sa lungsod ug mga kasimbahan ang mga tao nga nakasabot sa tigmo ni Jesus, mahitungod sa matuod nga pangulo. Apan unsaon man sa mga pangulo sa pagkasabot sa tigmo ni Jesus kung ang mga pastor wala pod makasabot o wala magkinabuhi sa tigmo sa ginangharian sa Dios. Unsa may pulos sa ilang pamastor kung manundog na hinuon kita sa mga hintil sama sa pangandoy ni James ug John? May sama kita sa asin nga dili parat ug suga nga walay kahayag. Ang pulong sa Dios nga mao ang Biblia ang angay motudlo ug moigya sa mga pangulo ug dili ang mga tawo hanon hinatod usab nga sila nga mga tinugmala sa pagpamastor. Nakasabot sa tigmo o pagtulon ni Kristo. Ang gahom ibabaw sa katawhan mao ang gihandom ni adtong buot mangulo sa katilingban. Sila mga hentil ug ang lungsod ang ginasunod nga mga emperador sa Roma sa laing bahin. Ang gahom sa pag-alagad sama sa ulipon mao ang gisaad ni Jesus alang niadtong mosunod kaniya. Usa kini kabinuang alang sa mga hentil, apan usa kini katin-aw nga kamatuoran alang kanato mga UCCP evangelical nga mga pumuluyo sa ginangharian sa Dios. Amen. Since we have been blessed by God with so much blessings, let us now return to God portions of our material blessings. We give back to God with joyful hearts as an act of thanksgiving. Let us now offer our tithes, pledges, and gifts to the Lord.
bring to you, O God, our tithes, our pledges, and even our lives, in grateful appreciation and in response to the many blessings that you have showered on us. Receive and bless these offerings, Lord, that it may be used, all for the glory of your name. Amen. Lord Jesus, I long to be perfectly whole. I want Thee forever to live in my soul. Break down every idol, cast down every throne. Now wash me and I shall be white as snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be white as snow. Lord Jesus, for this I must humbly entreat. I wait, blessed Lord, and then receive my faith. My faith, Lord, can see thy death through. Now wash me, and I shall be white as snow. Yes, whiter than snow. Now wash me, and I shall be white as snow. Lord Jesus, Thou knowest that patiently wait. Come now and redeem our create. For those who have sought Thee, Lord, ever since now. Now wash me, and I shall be white as snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Atong hangyoon ang mga bata mo patunga sila nya mo atubang diri sa chancel aron ang blessing para sa ila. Tanan bata bisa katong tuwa sa congregation. Unya og napay bata nga di makaanhi kuguson sa mama o kuan aron maapil sila tanan pag blessing. Dito po ka. Roldan, dito po ka, Roldan. Let us pray. Lord, thank you for the wonderful life with our children. And we pray, O God, that all parents be always loving and caring to their children, with eyes open to joys of religions around the world. Also comes knowledge that children and families around the world are not able to celebrate their religions freely. So we continue to pray, O God, that in times like what happened to other children, Lord, you know that those hit with disasters strike the children at the most. So we pray, O God, being our refuge and strength and even ever-present help in trouble. So we continue, Lord, to thank you for those who faithfully support
relief around the world. Continue to equip our government and other organizations whose staffs work tirelessly during calamities and even during human-made calamities like war. We also pray, O God, that you give our children opportunity to grow in knowledge and wisdom by providing them good school houses, good Sunday school teachers like we have in this church, and dedicated educators in every places of learning, even to remote areas like our tribals and hinterlands. Lord, we pray, protect our children in all forms of harm, that they will develop themselves into responsible and loving individuals in communities of peaceful and happy people. O Lord, provide their parents and their families resources that they may enjoy a life bountiful, healthy, and happy. We continue to pray, O God, and give you thanks for every prayer we have prayed, for every song we have sung with the children, all the things we have learned, all the laughter and fun. Thank you for the joy you bring and our wonderful times together. May we walk with you as each new day begins. In Jesus' name we pray, and the blessings. Go now in peace and live with the bounty of love and grace from our God Almighty, the freedom and happiness, peace from the Son, and the wisdom, the equipping, the guidance of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. In the name of God the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Congratulations, salamat sa matag usa, sa mga parents nga nagdalagyod sa ilang mga anak.